Mariing sinabi ni Commander Brando sa lahat na magtungo sila sa pinakaloob ng kuweba. Sa pagkakataong ito ay 10 na lang silang natitirang may kakayahan sa pakikipaglaban, habang sinisikapan nilang maprotektahan ang mga pamilyang kanilang kasama. Sinubaybay nila ang makipot na lagusan ng kuweba. Tanging malamlam lang na ilaw ng sulo ang nagsilbing liwanag sa madilim na kanilang dinaraanan. Mahaba ang lagusan ng kuweba na kanilang tinahak. May tinataya itong 10 kilometro ang layo papalabas sa kabila. At alam ng commander kung saan ang dulo ng lagusang kanilang binabaybay. Papunta ito sa kabilang lungsod. Medyo nagkaroon na rin ng tubig na hanggang sa tuhod ang sahig ng kanilang dinaraanang lagusan at dumadaloy ang tubig sa ilalim nito. Maraming lagusan ang kuweba, kaya isang pagkakamali lang sa pagtahak ng isa sa mga ito ay tiyak malagay sa alanganin ang kanilang mga buhay. At dahil dito, maingat na tinahak nila commander ang nag-iisang lagusang nakasisiguro siyang ito ay ligtas. Ganun pa man, naghanap ng paraan si commander upang mailigaw niya ang mga Hapon na sumusunod sa kanila. Kaya naisip niyang lagyan niya ng sulo ang bunganga ng lagusang papuntang kaliwa para magmukhang may tao roon at doon magpunta ang mga Hapon. Hanggang sa tuluyan nang nakapasok ang lahat na kasamahan ni commander sa lagusang ligtas daanan. Mga kalahating oras lang ang pagitan ay dumating ang mga Hapon sa gitna ng kuweba, kung saan nandito kanina ang grupo nila Commander Brando. Nakita ng mga banyaga ang malaking espasyo sa gitna ng kuweba. May tubig na rin ang sahig nito at walang ibang maririnig kundi ang patak ng tubig na mula sa itaas noong mga batong may matutulis ang dulo. At hindi nga nagkamali si Commander Brando sa kanyang patibong dahil natuon ang pansin ng mga Hapon doon sa lagusang may ilaw at nilapitan nila ito upang matingnan kung maaari ba itong pasukin ng kanilang hanay. At nakita nga nila na sa lagusang ito ay posibleng dumaan ang mga Pilipinong kanilang hinahabol dahil nga sa may sulong tila na iwan. Bukod pa roon ay maluwag ang lagusan. Pero ang hindi nila alam ay ginawan lang pala sila ng patibong ng commander para sila ay mailigaw. Sinimulan na ng mga Hapon ang pagpasok sa lagusang yon, samantalang kumpiyansang sumuong ang mga ito dahil nga sa kompleto sila sa kagamitan gaya ng flashlight, helmet, lubid, kumpas, baril, medisina, pagkain, tubig at iba pa. Patuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa narating nila ang lugar na kumikinang ang bawat mga bato. Nasilaw ang mga banyaga sa kanilang nasaksihan dahil ang kanilang nakita ay mga gintong may sinlaki ng saholen at meron din sinlaki ng mga kamao. Nagsigawan ang mga ito na magiging mayaman na raw sila at pagkatapos ay kanya-kanya na ng pagkuha ang mga Hapon sa mga gintong nakakalat lang sa sahig. At kaagarang isinilid sa kanilang mga backpack. Naaakit na ang kanilang mga puso sa kayamanan at tila nakalimutan na nila ang pagtugis sa mga Pilipino. Biglang sumigaw ang isa sa kanila upang tawagin ang kanyang mga kasamahan. Kaagad din namang lumapit ang mga ito na may kanya-kanyang bitbit na mga ginto sa kanilang mga kamay. At nang paglapit nila dito ay nanlaki ang kanilang mga mata sa nasaksihan. Isang gintong kabayo ang kanilang nakikita at dahil sa matinding pagnanasa sa kayamanan ay nais na rin nilang makuha ang gintong kabayong yon. Inihanda nila ang kanilang mga lubid na dala upang talian ang tila estatwang gintong kabayo. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla itong gumalaw at nagtalsikan ang mga sundalong tumali dito. Tumama sa pader ang 4 na sundalo at nadurog ang mga buto nito sa katawan. At ang 3 naman ay tumarak ang mga katawan nito doon sa matutulis na mga bato sa kisame ng kuweba. Tumakbo ang ginintuang kabayo
at sa bawat maapakang mga bato nito ay magiging isang ginto. Kahit na tumakbo pa man ang kabayo ay hindi natigil ang kanilang ninais na makuha ito. Kaya hinabol nila ng hinabol ang gintong kabayong yon. At sa kakahabol nila sa nilalang ay narating nila ang kaibuturan ng lagusan. Napahinto naman sila dahil sa wala na silang madaraanan pa. Pero may biglang bumukas na kakaibang liwanag na nagmula sa pader ng kuweba. At dahil sa napakasilaw na liwanag niyon, ay napapikit at napatakip nila ang kanilang mga siko sa kanilang mga mata upang hindi matamaan ng direkta ang kanilang mga mata sa liwanag nito. Mga ilang sandali pa'y dahan-dahan nilang minulat ang kanilang mga mata at tumingin sa kanilang harapan at nasipat nila ang isang malaking pasilyong nababalot ng mga mamahaling mga bato gaya ng sapero, kristal, ruby, garnet at esmeralda. Manghang-mangha ang mga ito sa sobrang ganda ng pasilyong nasa harapan nila. Nasilayan nila ang iba't ibang kinang na kulay gawa ng mamahaling mga bato sa pasilyong kanilang kinakatayuan. Sa pagkakataong ito ay hindi na masakit sa kanilang mga mata ang liwanag na kaninay nakakasilaw ng literal sa kanilang mga mata. Dahilan para matanaw nila ang isang malaking kaharian na naroon sa unahan. May mga naglalakihang mga mansyon at sa gitnang dulo nito ay naroon ang napakalaking palasyong naniningkad ang kulay na animoy parang niebe. Nakita ng mga Hapon na tumakbo ang kabayo na kanilang hinahabol kanina at dumaan ito sa gitna ng mga mansyon at ang direksyon ay doon sa palasyong namumukod-tangi sa ganda. Kaya nagpasya ang mga ito na pasukin ang palasyong buong akala nila ay naroon ang lahat ng kayamanan sa mundo. Subalit hindi pa man sila nakapagsimulang makahakbang upang tunguhin ang palasyo, ay namimilog sa takot ang kanilang mga mata noong makita ang rumaragasang daang-daang mga nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Ang kasuotan ng mga ito ay parang isang sundalong Romano, subalit gawa lahat sa ginto ang kanilang mga kasuotang pandigma. Mula sa helmet, breastplate, kalasag at sibat ay purong ginto. Nanlaban ang mga Hapon at ipinakita sa mga nilalang ang kanilang tikas sa pakikipagdigma. Bumuo sila ng pormisyon at salit-salita nilang pinaputukan ng kanilang mga dekalibreng mahahabang armas ang mga nilalang. Subalit ni isa sa kanilang mga bala ay hindi man lang nakagawa ng galos sa kalasag na ginawang panangganang mga turmulo sa pagpapaputok ng mga Hapon. Matapos maubusan ng bala ay isa-isa nang dinakip ng mga turmulo ang mga Hapones upang dalhin sa kanilang reyna. Mula sa dulo ng sibat, naroon ang kadinang ikinalawit sa liig ng mga Hapon, dahilan para mahila sila ng mga nilalang patungo sa palasyo ng kanilang reyna. Pagdating nila sa tronong ginto, ay may nakaupo roon na isang babaeng ubod ng kagandahan, mga tingay matutulis at punong-puno ng palamuti ang kasuotan. May hawak itong setro at may koronang ginto sa kanyang ulo. Lumuhod at yumuko lahat ng mga turmulo sa harapan ng kanilang reyna na si Goltra. At pagkatapos ay nagsalita ito. Anong ginagawa ng mga mortal na ito sa aking kaharian? Sumagot ang gintong kabayo na kanina'y kanilang habol-habol. Mahal na reyna, ang mga mortal na ito ay nagnakaw ng mga ginto doon sa kuweba ng Berbato. Pagkatapos magsumbong nito ay itinaas ng reyna ang kanyang setro at ginawang mga kubkob ang mga Hapon. Nangisay ang katawan ng mga ito habang nagbabago ang kanilang mga anyo. Naging kuba, tinubuan ng mga bukol sa ulo habang lumalaki ang kanilang mga paa at nagkaroon pa ng makakapal na kalyo.
At sa kalagitnaan ng kanilang kaparusahan ay nagpalakpakan naman ang mga engkantong naroon na nanonood, nawari sumasaksi ng isang pagtatanghal. Lumuhod at yumuko ang mga Hapon kay Goltra na isa ng mga ganap na kubkob, at ito na ang naging simula ng kanilang pagiging alipin magpakailanman. Nakakadena ang kanilang mga kamay at binti. Ito ay bilang kaparusahan sa kanilang ginagawang pagnanakaw at pagnanasa sa kayamanan. Si Goltra ang reyna ng mga engkantong may-ari ng mga ginto sa mundo at tagaparusa sa mga tao o mga engkantong sakim sa kayamanan, at karamihan sa kanyang pinaparusahan ay ginawa niyang alipin at binago ang kanilang mga anyo. Sa kinaroroonan naman nila Commander Brando ay patuloy lang sila sa paglalakad at matapang na dumaan sa mga kumpol ng ahas sa kuweba, at nakasalubong pati na rin ang mga paniking nagpulasan sa paglipad dahil nagambala ang mga ito sa kung anong nag-udyok sa mga paniki upang magpulasan sa paglipad, at hindi maiwasan na bumangga ang mga ito sa kanila. Kaya nagkaroon sila ng mga kaunting galos mula sa mga kuko ng mga paniki. "Bilisan natin dahil mukhang may nagbabadyang panganib sa lagusang ito," sigaw ng commander sa kanyang mga kasamahan. At noong papalabas na sila sa lagusan ay biglang yumanig ang buong paligid. "Takbo na!" sigaw ni Commander Brando. Habang sila'y tumatakbo ay nagkaroon naman ng mga pagbitak ang daraanan at nagsimula na ring magbagsakan ang mga bato mula sa itaas, at nagsara ang bunganga ng lagusan dahil sa pagguho nito. Mabuti na lang bago nagsara ang lagusan ay nakaligtas ang lahat, ngunit si Cielo ay nadulas sa bangin na nasa labas ng kuweba, at nagpagulong-gulong ito paibaba at sumampa ang katawan ng dalaga doon sa malaking ugat ng puno at nawala nito ng malay. Nalungkot ang commander at ang lahat na kanyang kasama sa pagkahulog ng dalaga sa bangin. Inakala nilang patay na si Cielo dahil sa lalim ng bangin na pinagbagsakan ng katawan nito. Nanghihinayang man ay wala nang magawa ang mga kasamahan ni Cielo, kundi ang ipagpapatuloy ang pakikipagsapalaran sa buhay. Mataas na ang sikat ng araw noong nagkamalay si Cielo. Mabuti na lang at hindi nagkaroon ng bali sa katawan ang dalaga. Mga galos lang at mga pasa ang natamo nito. Bumangon siya at bumaba sa nasampahang ugat ng puno. Dahan-dahan niyang nilakad ang palusong na daan paibaba habang kumakapit ang bawat kamay nito sa mga baliling tanim. Pagkababa niya ay bumungad sa kanya ang malaking ilog. Hindi alam ng dalaga kung saan siya patutungo. Ngunit ramdam niya ang pagod at pagkauhaw, kaya mabilis siyang nagtungo sa ilog upang uminom ng malamig na tubig sa batis. Pagkatapos ay umupo ang dalaga sa isang malaking bato upang makapagpahinga, at maya-maya lang ay nakaramdam ng pagkahilo at muling nawala ng malay ang dalaga nang nakasandal sa malaking bato. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkawalang malay ay may dumating na mga sundalong Hapon upang magsalok ng maiinom, ngunit nakita si Cielo ng mga ito, kaya naman agad nakaisip ng hindi maganda ang mga Hapon sa dalaga. Nagising si Cielo dahil hinipuan siya ng isa sa mga ito, at napabalikwas ang dalaga at dali-daling tumakbo. Nakaagad din naman siyang hinabol ng Hapon na humipo sa kanya. Nahawakan ang kanyang buhok at kaagad na kinumbabawan ang dalaga na pahiga sa batuhan si Cielo. Kaagad na pinunit ng Hapon ang damit ng dalaga, at noong makita nito ang maputi at kaakit-akit na dibdib ng dalaga ay naglalaway na parang asong ulol ang manyakis na panot na Hapon. Habang nakaluhod na nakakumbabaw ito ay mabilisang tinanggal ng panot ang kanyang sinturon at ibinaba ang pantalon.
habang nagtatawa na naman ang kanyang mga kasamahan na nag-aantay na matapos ang panot upang sila na naman ang susunod na gagahasa sa dalaga. Nagsisigaw si Cielo at pilit na kumakawala sa pagdagan sa kanya ng panot. Walang humpay naman itong dumila sa tenga, liig at dibdib ng dalaga. At noong tinanggal ng panot ang kanyang armas na nakasabit sa kanyang balikat para sana hindi maging sagabal sa kanyang paghahasa, ay biglang natigil at nanlaki ang mga mata ng kanyang mga kasamahan noong biglang naputol ang liig nito at sumagitsit ang maraming dugo sa liig at ang ulo nito ay gumugulong-gulong sa mga batuhan at tumampisaw sa tubig kasabay ng pagbagsak ng katawan nito ng patihaya. Hindi pa man nakapaghanda sa kanilang mga baril ang 7 mga Hapon na kasama ng una, ay biglang napasapo ang dalawa sa kanilang mga tiyan, at noong tignan nila ito ay tabtab na pala ang kanilang tiyan at lumuwa ang mga laman loob nila sabay tumba ng dalawa. Ang 5 natitira ay pinagdikit nila ang kanilang mga likod upang makapaghanda dahil sa misteryosong nilalang na umaatake sa kanila na hindi nila nakikita. Pinapakiramdaman ng mga Hapon ang paligid at narinig nila ang tunog sa iba't ibang direksyon, kaya naman ay pinagbabaril nila kung saan may maririnig silang tunog sa hangin. Isang tunog pa ng pagkalmot ay putol kaagad ang liig ng dalawa sa mga ito. Muli pang tunog ay may sumaksak sa dalawa gamit ang kamay na may matutulis na mga kuko. Tumagos ito sa kanilang mga dibdib at hinubot ang kanilang mga puso sabay piga nito na para bang nagpipigalang ng kamatis, hanggang sa isa na lang ang natira at nagpakita ang nilalang na ikinagugulat at ikinatakot ng Hapon. Napatumba ito at gumapang ng papaatras na nakapatihaya. Isang matangkad na nilalang at may ulo na parang aso at mga matay nagbabaga at litaw ang mahahabang pangil nito. Takot na takot ang natitirang Hapon sa hitsura ng nilalang. Habang umaatras ito, ay napunta sila sa tubigan at sinakal ito ng nilalang na nakababad sa tubig ang ulo hanggang sa malagutan ito ng hininga habang nangingisay ang katawan ng Hapon. Matapos mapatay lahat ng mga Hapon na nagtangkang gumahasa sa dalaga, ay lumapit ang nilalang doon kay Cielo habang paunti-unting nagbago ang anyo nito. Nasilayan ni Cielo ang totoong anyo ng nilalang na nagligtas sa kanya sa kapahamakan mula sa kamay ng mga tampalasang mga Hapon. Matangkad, matipuno, makisig at magandang lalaki. May mapupungay rin na mga mata na tumitig sa dalaga. Mga ilang sandali rin ang naging titigan ng dalawa bago iniabot ang kamay ng magandang lalaking walang damit pang itaas at nagsalita ito. "Huwag kang matakot, hindi ako masamang aswang." Kumapit si Cielo sa kamay ng lalaki upang tumayo. "Salamat nga pala sa pagligtas mo sa akin mula sa mga hayop na yan," wika ng dalaga. "Walang anuman. Siya nga pala, ano nga pala pangalan mo?" tanong ng lalaki. Cielo po pangalan ko," sagot ng dalaga. "Ako naman si Gaston." Pagpapakilala sa kanya ng lalaki.